Alam mo yung pakiramdam na pagkatapos ng 8 oras na nakayuko ka lang sa laptop, parang naging isang matigas na bloke ng semento yung likod? Oo, yung tipong kahit anong pag-unat mo parang may nararamdaman kang bigat sa ibabang bahagi ng gulugod. Ayun nga, yung kahit anong pagpilipit mo sa upuan, hindi siya mawala-wala. Kaya naman sa ating malalimang pagsisiyasat na yon, meron tayong susuriing isang napakagandang dokumento. Ito yung MathWorks Spine Twist.pdf na isinulat ni Caroline Berger de Femigne. Siya yung tagapagtatag ng Studio Biopilates Paris at isang dalubhasang instruktor ng STOT Pilates at Gyrotonic. Tama. At ang misyon natin para sa iyo bilang ating tagapakinig na laging uhaw sa kaalaman ay himayin kung paano ang isang tila simpleng pag-ikot ng gulugod, yung spine twist, ay hindi lamang isang pisikal na ehersisyo. Kumbaga, hindi lang siya basta pag-uunat para mawala yung nangalay. Correct. Isa pala itong napaka-komplikadong interaksyon ng iyong mga kalamnan, ng iyong paghinga, at ng buong neurological system mo. Kasi kapag naririnig natin ang salitang pag-ikot, ang madalas nating naiisip ay yung ginagawa natin pagkagising sa umaga, di ba? Yung pilit nating pinapatunog yung likod natin. Yung may tunog pa talagang lagutok. Pero itong ehersisyong ito yung magiging shortcut mo upang maunawaan kung paano mapapanatili ang kalusugan ng iyong likod, maiwasan ang pananakit, at mapapabuti yung sirkulasyon ng dugo at fluid sa iyong mga kasukasuan. Okay, himayin natin ito. Sisimulan natin sa pagtalakay doon sa konsepto ng torsion de la colonne o spinal torsion. Bago pa man tayo umagot sa mismong pag-ikot, may isang malaking rule. Hindi tayo maaaring basta-basta umikot nang hindi inaayos ang ating basehan. Dahil ang pag-ikot na walang tamang postura ay mapanganib. Sobra. Kaya dito tayo magsisimula sa tinatawag na tamang postura bago ang paggalaw. Ano ba yung mga detalye mula sa sanggunian natin? Bale, dapat kang umupo ng tuwid. Tapos, kailangan nasa neutral na posisyon ang balakang, yung pelvis mo, at ang gulugod mo. Teka, paano yung binti? Kasi may nakita ako doon na medyo specific yung pwesto. O, yung mga binti ay dapat naka-extend at naka-adduct, ibig sabihin magkadikit sila. Habang ang mga bukong-bukong mo naman ay nasa dorsal flexion. Dorsal flexion, ibig sabihin nakatungo pa itaas yung mga daliri ng paa papunta sa tuhod. Eksakto. Parang naka-flex papunta sa'yo. Tapos, sa itaas naman, ang mga braso ay nakaunat sa gilid at ang mga palad ay nakaharap sa ibaba. Bakit kailangan nakaharap sa ibaba yung palad? Upang patatagin ang mga omoplates o yung mga shoulder blades mo. Okay. Tapos yung posturang ito, nag-activate na pala agad sa mga transverses ng abdomen, para i-compress ang tiyan at patataging ang lombopelvic region. At pati na rin yung mga obliques mo para suportahan ng anumang pag-ikot na gagawin mo mamaya. Ang nakakabilib dito Wait, alam mo, bago natin ituloy, gusto kong gumamit ng analohiya para mas ma-imagine nung nakikinig. sige, ano yun? Ihambing natin siya sa pagpiga ng isang basang tuwalya. Okay. Hindi mo mapipiga ng maayos ang gitna ng tuwalya kung hindi mahigpit at matatag ang hawak mo sa magkabilang dulo, di ba? Oo nga naman, ikot lang yung tuwalya. Ayon. Ang iyong neutral pelvis at naka-flex na mga paa, iyon yung nagsisilbing matibay na hawak sa ilalim. Tapos yung shoulder blades naman sa taas. Ang nakakabilib dito ay ang simpleng pag-upo pa lang na ito ay isa ng matinding ehersisyo sa stabilization. Hindi lang tayo nag-uunat, inihanda talaga natin yung buong nervous system para sa isang ligtas na paggalaw. Kaya ngayon na matatag na ang ating pundasyon, paano natin sisimulan ang paggalaw? Dito papasok yung pinakamahalagang makina ng ehersisyo. Ang iyong paghinga, ang sayaw ng paghinga. Ito yung sikreto sa ligtas na pag-ikot, Paano ba ito nagsisimula? Magsisimula ka sa isang malalim na paglanghap o inspiration. Ang layunin nito ay palawakin ang ribcage at ihanda ang katawan. Tapos yung pag-ikot, nangyayari siya sa pagbuga ng hininga, sa expiration. Tama. At dapat itong gawin sa bilang na 3. Wait, 3 bilang? Paanong 3 bilang? Sa unang pagbuga,
Gagawin mo yung maximum rotation mo. Tapos, sa dalawang susunod na pagbuga, mas palalalimin mo pa ang pag-ikot. Okay. Pero may nabasa ako ritong critical na detalye. Kailangan daw may bahagyang pagpapahinga o pagtanggal ng tension sa pagitan ng mga paghingang ito. Ibabalik ang katawan sa gitna kasama ng panibagong paglanghap. Gusto kong mag-pushback dito. Bakit? Anong naisip mo? Kasi bakit kailangan pa nating bawasan ang tension sa pagitan ng paghinga? Hindi ba't kapag nag-eehersisyo tayo, lalo na kapag workout, ang layunin ay panatilihing matigas at nakatense ang mga kalamnan para masulit? Magandang tanong yan. Pero yung pagpapahinga o relaxation na sinasabi dito, hindi yan nangangahulugang paghinto o kaya luluyoloy ka na lang. Hindi bibitawan ng porma. Hindi. Pagbibigay daan ito sa mga kalamnan na umangkop at tanggapin ang pag-ikot ng walang labis na resistensya. Kasi lalaban yung katawan kapag nakatense, di ba? Eksakto. Kapag pilit mo siyang iniikot, iigting yung muscles mo para protektahan ka. Ang ginagawa ng pagtanggal ng tension ay pumipigil sa mga ballistic o pabigla-biglang galaw na kadalasang nagiging sanhi ng injury. Okay. Gets ko na. Ngayon, alam na natin yung ritmo ng paghinga pero saan ba talaga nagmumula ang pisikal na pag-ikot? Kasi kung ang iisipin mo ay ang iyong mga balikat, Naku, malaking pagkakamali yan. 'di ba? Kasi dito na magiging sobrang interesante ang lahat. Kasi ang mekanika ng pag-ikot ay dapat magsimula bilang isang spiral mula sa lumbar spine, yung ibabang bahagi ng likod, pataas. Hindi talaga dapat simulan sa balikat. Hindi. Kapag ginawa mo yun, magdudulot ito ng matinding stress sa leeg mo, sa cervical region. Alam mo, para mas ma-visualize ng nakikinig, gagamit ulit ako ng analohiya. Isipin mo yung isang spiral staircase o paikot na hagdan. Okay, magandang halimbawa yan. Tumpak! At kung itatayo mo yung hagdan, magsisimula ka sa pinakailalim, di ba? Sa pelvis at lumbar, tapos pataas. Hindi mo maaaring baluktutin yung bubong, yung mamabalikat mo, at asahan na susunod ang pundasyon nang hindi gumuho ang buong hagdan. Tumpak, at dyan papasok yung kahalagahan ng pelvic floor o yung paroy pelvian. May mahalagang papel ito, kasama ang levator ani at transverse perineum sa pagpapatatag ng koneksyon sa pagitan ng itaas at ibabang bahagi ng katawan. Kaya pala habang unti-unting umaakyat ang pag-ikot sa mga vertebra mo, kailangan yung contraction ng tiyan? Oo, upang maiwasan ng hyperextension ng likod at para na ring stabilize ang mga shoulder blades. Grabe yung atensyon sa detalye. Pero paano kung susubukan mo ito ngayon, tapos maramdaman mong masyadong mahigpit ang iyong likod o binte? Parang hindi mo kayang gawin. Diyan pumapasok yung mga modifications. Pinapatunayan nito na ang ehersisyo ay para sa lahat, anumang antas ng flexibility mo. Paano nila i-a-adjust? Maaring gumamit ng foam cushion o kaya umuko ng cross-legged kung may paninigas sa ibabang likod, hamstrings o hip flexors. Teka, bakit natin pinag-uusapan ang lahat ng props na ito? Ikaw, bilang nakikinig ngayon na gusto matuto, dapat malaman mo na ang paggamit ng foam cushion ay hindi pandaraya. Oo, hindi siya cheating. Isa itong matalinong biomechanical na adjustment para igalang ang anatomya ng iyong katawan, di ba? Kung iko-connecta natin ito sa mas malaking larawan, ang lahat ng mga modifications na ito ay hindi lang mga add-ons. Meron pang ibang props na ginagamit. Tulad ng fitness circle. Oo, yung fitness circle laban sa rib cage para mas maging mulat ka sa pag-stabilize ng shoulder blades. Tapos, pwede rin ng paggamit ng flex band habang nakaupo at hawak ito ng dalawang kamay para magdagdag ng resistance. Tapos may nabasa rin ako, yung paglalagay ng espongha sa paglitan ng mga tuhod. Paborito ko yun. Bakit? Kasi kailangan mong i-engage yung adductors mo kapag pinisil mo yung espongha, di ba? Na nagpapatatag sa ibaba ang bahagi ng katawan. Tama. At may iba pang techniques tulad ng reverse breathing. Pinapanakas nito ang pakiramdam na, humahaba ang gulugod. At yung pagbaluktot ng mga siko sa likod, yung flexion de coude arrière, para matarget ang mga trapezio muscles. Ang galing! Mahalagang bahagi talaga ito ng isang holistikong diskarte upang pag-isahin ang katawan at isipan. Ngayon,
Upang makumpleto ang ating pag-aaral, titingnan natin kung paano ito maisasama sa iba pang mga galaw upang makamit ang pangmatagalang kalusugan. Ano ba yung mga complementary exercises na tinatawag? Andian yung mga hip openers. Mahalaga ito upang paluwagin ang mga kasukasuan na naglilimita sa pag-ikot ng gulugod mo. Tapos, meron din palang paggawa ng static pulsing matapos ang twisting para raw palakasin ng koordinasyon ng tiyan at likod. At para sa mga gustong subukan ang balanse nila, pwede yung pagsansanay sa isang exercise ball o paggawa ng standing spirals para hamunin ang iyong reflexes. Kaya, ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa madaling salita, ang spine twist ay nagtuturo sa atin kung paano kontrolin ang ating sariling physikalidad sa pamamagitan ng matinding disiplina sa paghinga at forma. Nagdudulot ito ng isang mahalagang tanong at dito na natin makikita yung mas malalim na epekto nito sa atin. Oo. At ito na yung gusto kong iwanan sa'yo bago tayo magtapos. Kung ang isang tila simpleng pag-ikot ng katawan habang nakaupo sa banik ay nangangailangan ng galitong kalalim na antas ng atensyon, Yung tipong kinokontrol mo ang bawat vertebra. ayun nga, kinokontrol mo bawat vertebra, bawat paghinga at bawat kalamnan mula sa pelvic floor hanggang sa iyong rib cage. Paano kaya kung ia-apply mo ang ganitong intentionality o sinadyang pagpansin sa mga galaw mo sa pang-araw-araw na buhay? Paano kung ang pag-abot mo ng kape sa umaga ay sadyain mo talaga? O kaya yung paglingon mo sa taong tumatawag sa'yo, gawin mo nang may parehong kamalayan sa paggalaw ng iyong gulugod. Gaano kaya kalaki ang magbabago hindi lamang sa iyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa talas ng iyong isipan? Pag-isipan mo yan.